guys, hello. Good evening. Good morning in the Philippines. Guys, meron lang ako sa inyo guys na isi-share sa aking karanasan nang ako'y namamasukan pa, nagtatrabaho. Hindi ko nasasabihin sa inyo guys kung anong trabaho, kung saan ako nagkaroon guys ng phobia guys. Halos inabot guys ng 1 taon guys yung naranasan ko guys. Kaya, alam nyo guys, minsan nagkaroon na ako ng depression. Minsan hindi ko na alam kung ano pa yung gagawin ko sa tuwing pumapasok ako. Kasi noong una, nung bago pa lang ako, lahat pakikisama ko sa kanila. Lahat ano ko sila guys. Kasi siyempre bago ka pa lang nakikisama ka, di ba? Tapos nung mag-1 taon na guys, iba pala guys yung mga lalaki na siguro matatawag ko itong kaiinggitan ka. Kasi guys, paano ko nasabi yan? Nung nagsahod ako ng Palawagan guys, alam niyo ba? Tapos umuwi ako. Hindi pa ako nakakaano guys. Wala silang ibang sinasabi. Pagkatapos ko na magsahod sa Palawagan guys, wala silang ibang sinasabi guys. Hindi na ako babalik. Kabahan na daw sila kasi hindi na daw ako babalik. Halos araw-araw yan guys hanggang sa makauwi ako. Kaya guys, alam niyo ba, umuwi man lang ako guys. Sobrang sama ng loob ko guys. Pero kahit guys pa paano, alam niyo ba, hindi ko man lang ninisip na hindi ako babalik. Kaya, tapos isa pa to guys, tingnan mo. Tinatanong ko, bakit kwintadong-kwintado nila ang pera ko? Nasabi ko, dapat ang pera nyo lang ang kwintahin nyo, wag yung pera ko. Kwintadong-kwintado nila guys. Tapos halos araw-araw kung ano-ano ang parinig nila sa akin. Guys, alam nyo ba guys, yung nagkakaroon na ako ng phobia, stress, na halos araw-araw na lang yun ang naririnig ko. Sa loob ng 1 taon guys, tiniis ko yan guys, alam nyo ba? Tiniis ko ang paghihirap na ginawa nila sa akin. At alam nyo ba, kahit yung iba na walang nalalaman, parang kinakausap niya na magalit sa akin, kunting ano lang, sisigawan ka. No, nakipagsagutan ako guys. Sobrang sama na talaga guys ng loob ko guys. Alam niyo ba yung gusto mong ipaglaban yung sarili mo guys. Pero ang dami nilang ang dami nilang yung para bang sama-sama sila nag-uusap, walang ibang, halos araw-araw, minuto guys ang pinagdaanan kong hirap. Alam nyo ba yun? Minsan sobrang sakit ng loob ko sa tuwing papasok ako. Nagkaroon na ako guys ng depression. Minsan tahimik na tahimik ako. Sorry guys, hindi ko lang maiwasan yung ang sama talaga ng pakiramdam. Yung pinagdaanan ko kasi guys, hindi ko talaga
Hanggang ngayon naiisip ko pa rin kahit wala na ako doon guys. Kahit wala na ako doon, naiisip ko yung mga ginawa nila sa akin. Daw sasabihan pa na, sinabihan pa ako na ano, baka daw pagkaisahan nila ako. Tapos sabi ko, sige pagkaisahan niyo ako, wala mang problema. Hindi ko lang guys maiwasan guys na hindi maayos guys kasi sa sobrang pinagdaan ko guys. Nagkaroon na ako guys ng depression. Pero guys, okay na rin guys ngayon kasi wala na ako doon guys. Tuwing papasok ako guys, alam mo ba nun, tuwing papasok ako, nandoon na yung kaba ng dibdib ko na binubuli nila ako. Halos araw-araw sa loob guys ng isang taon guys. Alam mo, minsan nga nasabi ko nga na ipaparapitol po kayo. Alam mo ba sabi nila guys? Hindi naman sa inyo makikinig si Rapitulbo kasi wala kang ebidensya. Sabi nila. Alam mo guys, wala akong kakampi guys. Kakampi ko lang sarili ko talaga. Ang hirap na. Akala mo, kababayan mo, tutulungan ka, hindi. Maganda lang yan guys pag may nakukuha sa'yo. Pero pag wala ka ng pakinabang. Halimbawa guys sa inyo guys na halos araw-araw paparinggan ka, minuto paparinggan ka tuwing papasok ka sa loob ng isang taon guys. Nandoon na guys yung palagi akong na hospital. Pero pagdating, alam niyo ba guys, yung pagdating sa hospital, sasabihin ng doktor, wala ka naman sakit eh. Pero sabi ko, bakit nangyayari to sa akin? Tapos yun, sinasabi niya kung baka daw may problema ako. Actually, na-share ko rin to sa doktor. Pilipina din na doktor. Na-share ko na ganito yung nangyayari sa akin. Sabi, pabayaan ko lang daw. Huwag ko daw i-stressin yung sarili ko. Hindi mo guys maiwasan guys na hindi mo maiwasan na hindi mo intindihin eh. Kasi nandiyan na yung sabay-sabay na magsasalita. Tapos paparinggan ka. Kasi hindi naman kasi ako guys manhid eh, na hindi ko maramdaman yung marinig yung mga sinasabi nila. Kaya ang hirap guys, ang hirap ng OFW guys, alam nyo ba yun? Ang pinagdaanan ko dito, hindi biro guys, hindi biro. Sabi ko nga, nandiyan yung pagchichismisan ka. Mga lalaki guys, mas matindi pala guys yung mga lalaki. Matindi yung mga lalaki na mga chismoso. Kahit para saan. Kaya para sinasabi nila yung
magbabae maglalaki, chismoso, pakialamero. Kaya ko yan guys nasabi dahil sana guys sa mga pinagdaanan ko, pero ngayon guys okay na rin ako guys. Nakaka-recover na din ako guys kasi wala na ako doon guys. Guys, salamat guys. Sana napapasalamat pa rin ako dahil nalampasan ko yung pagsubok sa akin. Guys, salamat guys sa mga kapanood nitong video ko guys. At sana naman sa mga kapanood nito, alam mo kung sino ka, na sinasabi kong ginawa nyo sa akin ng ganito. Ngayon ko lang nilabas kasi parang sama ng loob ko talaga. Hanggang ngayon hindi ko makalimutan yung ginawa nyo sa akin. Na binuli nyo ako sa loob ng isang taon. Mula ng pag-uwi ko ng Pilipinas hanggang matapos yung kontrata ko, mas malala pa yung ginawa nyo sa akin hanggang matapos yung kontrata ko. Grabe po yung pinagdaanan ko. Phobia, depressed talaga ako. Ano ba yun guys? Sobrang depressed ko. Pumapasok pa ako dun sa trabaho. Ano yun? Kaya sa mga taong ganyan yung mga ugali, salamat na lang sa ginawa niyo sa akin. Tuwing pupunta ako, lahat na, alam niyo ba guys, yung palagi akong napupunta sa ospital, pero pagdating sa ospital walang ano. Pero pasalamat pa rin ako guys, salamat kasi wala man akong ano na, ilang beses na ako pag-CT scan, ilang beses akong pag-MIR. Salamat sa Diyos, alhamdulillah, kasi wala naman sila nakita. Sabi nila wala naman daw sakit. Pero yun na pala yun ang simula ng depression. Yun ang mga naranasan ko guys, alam niyo ba yun? Depressed ako nung panahon. Ngayon ko lang nailabas dito guys. Sobrang pakikisama ko sa kanila. Tapos alam mo ba yung papasok ka, tapos makikita mo yun siyang, yung parang bang hindi mo, ano talagang sobrang sama talaga ng loob ko nung mga panahon na ginawa nila sa akin ng gano'n. Mga binubuli, sobrang bully guys personal ang ginawa nila sa akin. Ano ba guys, naisipan ko na noon na, pero nag-message ako guys si Rapi Tulfo guys, si Rapi Tulfo na sana matulungan ako kasi hindi ko
Hindi ko na kaya yung mga pambubuli nila sa akin. Kasi araw-araw na lang, araw-araw, minuto. Talagang kung ano-ano mga sinasabi nila sa akin. Kaya hindi ko na alam yung ano ko yung nangyayari. Tahimik na tahimik ako, pero yung dibdib ko sobra kabog na kabog yung dibdib ko. Tapos minsan wala man akong yung sabing pagdating ko sa ospital wala naman akong sakit. Basta yung sa puso ko guys, yung sobrang lakas, tapos takot na takot baga, hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling yung takot na nangyari sa akin. Hindi na ako guys nakakatulog. Alam ko yun na iniisip ko na bakit may kababayan na ganun yung gagawin sa'yo. Ano naman yung pakikisama ko? Nakikisama ako sa kanila guys. Pagtalikod mo, maganda lang guys. Pag kaharap mo, pagtalikod mo, wala, sirang-sira ka na. Lalo na guys, nung namatay si Papa, pagbalik ko dito sa ibang bansa, namatay si Papa. Tapos pinaalam ko sa kanila. Pakaramdam ko, hindi naman sa nila na wala man, parang masaya pa nga sila baka inisip nila na babuti pa sa akin ganun nangyari. Ang hirap guys yung naranasan ko dito guys na pagsubok guys. Pero ngayon, alhamdulillah, nakaalis na rin ako doon. At ngayon panibagong na rin po. Ngayon, okay na po ako ngayon guys. Hindi na po ako yung papasok ako na takot. Baka mamaya may maririnig ka na naman. Baka mamaya pagtutulong-tulungan ka na naman na salita. Ang masakit kasi guys, magsasalita yung isa tapos dudugtungan ng isa guys. Parang sila lang yung nag-aano-anuhan guys. Di ba? Ang hirap yun. Sa sitwasyon ko na ganun nangyari sa akin guys. Mahirap. Pero okay na rin guys. Thank you guys sa mga kapanood nito guys. Shout out na lang sa taong gumawa sa akin ng ganito. Mahirap na maganda yung pakikisama mo, bandang huli sira ka pa rin. Lesson learned. Thank you so much guys sa mga kapanood nito guys. Thank you. Suportahan nyo na lang guys sa mga kababayan kong nakaranas nito. Lesson learned na to sa katulad ko. Thank you guys.